tardes, baby. Muchas gracias. Maligayang pagdating, senyor, senyora. Bilisan mo nga. Maligayang pagdating, Donya. Buenas tardes. Maligayang pagdating, mga padre. Maligayang pagdating, mga binibini. Muchas gracias, Papa. Buenas tardes, maligayang pagbabalik, Ibarra. Muchas gracias, Kapitan Tiago. Nakakayamot ang bansang ito. Kakaiba ang pamamahala kaysa sa Madrid. Lalong-lalo na yung mga nakatira rito. Mga Indio. Ayoko talaga sa mga Indio. Kakaalis ko lamang ng San Diego at may gitna 20 taon sa hukuman. Kakaunti lamang ang naghatid sa akin at kakaunti pa. Mga walang modo, mga walang galang na tao. Mga ginoo at ginang, malugod kong pinapakilala sa inyo ang anak ng nasira kong kaibigan si Don Rafael. Siya si Crisostomo Ibarra, nanggaling siya sa Europa. Sinundo ko siya galing sa kanyang paglalakbay. Magandang gabi sa inyo, mga ginoo at ginang. Pinagagalak kong makarating dito. Aba, Padre Damaso, ang kuryo ng San Diego, di ba? Naging matalik na kaibigan ng aking ama. Ngunit nagkakamali yata ako. Di ka nagkakamali, iho. Ngunit kailanman, hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kung gayon, ikaw ang anak ng isang nasilang Don Rafael Ibarra? Mabuting tao ang iyong ama. Nakilala ko at nakasama ko siya. Totoong isang kagalang-galang at tapat na mamamayan ng Pilipinas. Opo, salamat sa paggalang at pagsama sa aking ama. Naway kasiyahan pagkait sa iyong ama. Servidor, ipapakain nyo lang. Dali! Oy, oy, oy! Dalhin mo yan dito! Pronto! Nagpaluto talaga ako ng tinola para sa'yo. Patid kong matagal mo na itong hindi natitikman. Ay, salamat, Don Tiago. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Europa, Crisostomo? Mabuti naman, Don Tiago. Hindi lamang siyensya ang aking napag-aralan, kundi ang iba't ibang pamumuhay rin ng aking mga nakakasalamuha. Ngunit, likas pa ring mamangmang ang mga Indio kahit saan man sila mag-aral. Pumanhin, mga senyor at senyora, ngunit ako magpapaalam na. Kung may pupuntahan pa at kailangan itong lutasin. Maraming salamat sa handaan. Walang anuman, Ibarra. Naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Gracias. Ang ganda ng panahon ngayon. Tila kay ganda ng sikat ng araw. Sino ito? Hulaan mo. Nariyan ka lang pala. Akala ko nakalimutan mo na ako at hindi na muling babalik pa. Alam mo namang babalik-balikan kita. Alam ko namang maraming babae sa ibang bansa. Kailanman hindi kita pagpapalit, Maria Clara. Ang puso ko'y iyo lamang. Di ako nagbibiro, Maria. Pangako, ikaw lang ibigin ko sa buong tanan ng buhay ko.
magpapaalam na, Maria. Ako'y pupunta sa puntod ng papa. Gandang umaga. Alam niyo po ba kung saan nakalibing ang aking ama na si Don Rafael? Paumanhin po, Ginoong, ngunit wala na po ang kabaong ni Don Rafael doon. Kung gayon, nasaan nga? Sagutin mo. Pinatanggal po ng kura. Sinong kura? Si Padre Damaso ba? Si Padre Salvi? Sumagot ka! Ang kurang mahilig manakit ng kapwa-tao. Si Padre Salvi? Ayaw ko na po magsalita. Aalis na po ako. Ngunit saan niyo po siya dinala? Saan niyo nilibing? Sandali lang. May tatanungin pa ako. Sandali! Padre Salvi! Padre Salvi, Crisostomo, ano ang paglilingkuran ko sa iyo? Sinong nagsabi sa inyo pwede ninyong ilipat ang libing ng aking ma? Uminahon ka, Crisostomo. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito sa loob ng tahanan ng Diyos. Halika sa labas. Doon tayo mag-usap ng maayos. Sabihin mo, Padre, sino sa inyo ang nagsabi pwedeng ilipat ang libing ng aking ma sa sementeryo? Hindi ako gumawa nun, Crisostomo. Hindi ako ang dating kura ng San Diego. Si Padre Damaso. Siya ang gumawa ng lahat ng sinasabi mo. Nasaan si Padre Damaso? Crisostomo, wala na rito si Padre Damaso. Siya'y nasa kabilang bayan na. Huwag mo nang aksayin ang iyong oras para hanapin siya. Kayo ba ang nagnakaw sa ating simbahan? Hindi po. Anong hindi? Nakikita kayo ng Diyos. Huwag na kayong magsinungaling. Hindi po, Padre. Unahin na kita. Huwag. Huwag. Doon ka, Chris. Unahin na kita, Crispin, para madisiplina. Huwag po. Huwag po, Padre. Huwag sinyo. Ay, siya na pala ang aking asawa. Oo, andyan ka na pala. Kumusta naman araw mo? Hindi mo ba nanghihintay ng iyong mga anak? Sabi ni Pilosopo Tasio, nakababasa na daw si Crispin at Basilio ay nakakuha ng kanilang sahod. Bigyan ako, please. Nay! Buksan mo ang pinto, Inay! Oh, Basilio, anak! Pumasok ka. Pasok ka. Ano nangyari sa'yo, anak? Asan si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento, Inay. Ano? Bakit mo siya iniwan mag-isa doon? Kinuha po siya ng sakristan mayor at pinagbibintang ang huli. Ayaw pa nga akong pauwiin, ngunit maabutan ako ng alas 10, kaya tumakas na ako ng kumbento. Naabutan pa nga ako ng Guardia Civil at naputukan kaya natapisan ng aking noo. Diyos ko, maawang Diyos. Ligtas niyo po ang aking mga anak. Halika muna dito. Gagamutin muna kita. Buenos dias, Montasio. Nandito ako para humingi ng payo ukol ito sa pagpapatayo ng aking paaralan. Hindi ito maunawaan niyo. Ngunit, sa susunod na mga salinlahi ay tiyak nilang maintindihan. Sapagkat sila ay mga matatalino at hindi mahahambing sa kanilang mga nilo. Yung sundan ang mga payo ng mga nakatataas at ipakita mo na ang mga ginagawa mo ay naaayon sa kanilang mga kagustuhan. Lumapit ka rito. Mapapayo ko sa iyo ay magyuko ulo ka muna sa mga taong naghahari-harian. Maraming salamat sa payo, Montasio. Ngunit ako'y mauuna na. Kawan ka ng Diyos.
sapagkat hindi tayo ang ikalaya ang magpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako ang nabilanggo niya, kundi magkiyot tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Mula sa Mateo 19:28. At sinabi ni Jesus sa kanila, sa katotohanan ang sinasabi ko sa kayo, Ka doon, Crisostomo Ibarra, sa paglalagay ng unang bato sa iyong pinapagawang paaralan mo. Ano ang iyong nice pahiwatig? Sapagkat may pagtatangka sa iyong buhay. Saan mo may malalaman ng impormasyon na yan? Tayo na sa simbahan. Basta't mag-iingat ka doon, Crisostomo Ibarra. Iniisip ko ang struktura ng paaralan yung kagaya ng Kanroka. Kaya ng mga nakikita ko sa mga... ano ang mga pinag-uusapan niyo mga Ginoo? Binabanggit lamang po ni Ginoong Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya sa pagpapatayo ng gusaling paaralan at arkitektong gumawa ng plano. Aliwala lang sa akin ang mga arkitekto. Mamangmang ang mga taong kumukuha ng kanilang mga serbisyo. Ako nga mismo ang gumagawa ng mga plano sa ating simbahan. May kailangan po na eksperto upang makapagpatayo ng gusali tulad ng paaralan. Eksperto? Nagpapatawa ka ba, iho? Ang isang paaralan nga ay binubuo ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Eksperto, nagpapatawa ka ata, iho. Maiba tayo. Ang aking tanong, makakarating ba sa langit ang nagbabanal-banalan? Ang manahaluan lang ng patak ng dugong Espanyol? Mga nabiyayaan ng ilang real? Katulad na lamang ng kanyang amang namatay sa karsel at nais ipatapon sa ilog. Ang hindi kumikilalang mga palalo at hindi gumagalang at sumusunod sa mga praile ay paniguradong isusumpa at parurusahan ng Diyos. Tulad na lamang ng kay Don Rafael Ibarra. Gusto na ang pagbabastos sa aking ama! Ngayon kayo! Kung ayaw niyong masaktan, subukan mong gumalaw, tutuluyan kita! Batid kong may mga sarili kong minamahal na ama. Alam ninyong lahat na marangal rin ang aking ama. Isa siyang Kristiyano hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ngunit, ano ang ginanti nyo sa kanya? Binastos nyo ang puntod ng aking ama! Tawaan ako ng Diyos sa akin. Gusto mo! Por favor, tama na. Ruego, utang na loob kay Susto mo. Ibaba mo. Isipin mo na lang, pinabukasan natin. Gusto mo. Hiyo! Ayan! Diablo! Isama mo na kasi ako. Hindi konsolasyon, hindi kita isasama. Ngunit nais ko sumama sa inyong pagtitipon. Tignan mo nga ang sarili mo. Ipapahiya mo lamang ako sa mga tao. Kasama nga ako. Hindi nga! Kung hindi ka titigil, hihiwalayan kita. Tignan ko hindi ka bumalik bilang pagiging labandera. Alam mo, parehas tayo. May dalawa din kasi akong anak eh. Pero, nawala na sila. Di ko mahanap eh. Kung sang lupalop na ako naghanap. Pero wala pa din. Pag nakita mo, balitaan mo ako ha. Sige, mauna na ako. Alagaan mo na lang mga anak mo para di sila mawala. Oh, ikaw naman. Nasaan yung mga anak mo? Wala ka na rin anak? Parehas na garad tayo. Parehas na pala tayong walang anak. Nakakalungkot walang anak eh. Wala kang kasama sa buhay. Wala kang maaasahan. Kaya kung ako sa'yo, mag-anak ka na para di ka na mag-isa. Sino ang tunay na baliw? Sinong dakila? Sino tumatawag ng habag?
Mga alipin. Si senyora. Sinong nagkakantar? Es muy molesto. Ela es sisa, senyora. Yung babaeng nasiraan ng bait. Kunin niyo siya. Sino nakasabi? Andun ba si Crispin at Basilio? Oo, yung mga anak mo. Sila. Magkantar ka! Kantar, Sisa, kantar! Sabi niyo, dito yung mga anak ko! Asan ba yung mga anak ko? Kantar! Kantar! To Espanyol, Tagalog! Ang sabi ni senyora, kumanta ka! Ili-ili, tulugan ay wala diri. Imong nanay, kadto tienda, bakal papay, ili-ili, tulog anay. Mahusay, mahusay! Marunong ka naman pala magtagalog, senyora. Nagpapa-Espanyol ka pa. Aba, syempre, nakatira ako dito sa Pilipinas! Pilipinas? Di ba Pilipinas yun? O siya, magbayla ka! Bayla, Sisa, bayla! Sayaw, sisa, sayaw, sisa, sayaw, sisa, sayaw, sisa, sayaw, sisa, sayaw, sisa, sayaw. Yung mga anak ko! Crispin! Ang natutuwang baliw, yaman ay pinagyabang, dahil ari niya raw ang araw pati ang buwan. May isang sayaman ay salapi ang hinihingan, ngunit ang gintong baul panay kasalanan ang laman. Sinasambit ng baliw, awit na walang laman. Ulo mo'y maiiling, tatawagin mo ang may isa
Oh, Maria Clara, gising ka na pala. Sumunod ka muna. Magpagaling ka, Maria Clara. Buenas tardes, Padre. Maria, mi amor. Narito na ako. Hindi kita papabayaan. Iwan niyo muna kami, por favor. Si, Padre. Ayos lang nga, Padre. Paumanhin, Padre, ngunit mayroong gustong makipag-usap sa inyo. Si, papasukin mo. Buenas tardes. Pagpaumanin mo na, Doña Victorina. Pero mas makabubuti siguro kung babalik na lamang kayo pagkatapos namin manangalian para makapaglibot tayo. Dispensa, ngunit naparito ako para bigyan kayo ng solusyon para kay Maria Clara. Batid kung ayaw ninyo ay magkaisang dibdib si Maria Clara at Ibarra. Siya ay isang diablo na magdadala sa aking inaanak sa impyerno. Siyang tunay, kaya't nais ko magpakilala sa inyong isang batang Peninsulares na mas karapat dapat kay Maria Clara. Peninsular? Si Padre, ang siya ay walang bahid ng pagka-Indio sa kanyang dugo. Sino sa Peninsular del Quihablas? Alfonso mio hijo, entra. Buenas tardes! Nais kong ipakilala sa inyo ang aking pamangkin, Senyor Alfonso Linares. Kakarating mo lang galing Espanya, iho. Si, Padre. Mula sa Madrid. Ngunit, hindi ito ang unang beses nakarating ako dito sa Las Pilipinas. Si Padre, musmus pa lamang si Alfonso ay sa amin na siya nakatira sa Maynila at pumupunta lamang sa Espanya para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng abogasya. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking inaanak. Parehas naman kayong edukado at galing sa marangal na pamilya. Si Maria, pag siya yung nakita, ang kanyang wangis ay parang sang anghel at ang kanyang tinig green. Tunay, kaya't bagay na bagay kayo. Victorina, maganda kayo. At sa darating na araw ay sasamahan namin kayo upang makilala si Maria Clara. Hay, napakainam na desisyon. Muchas gracias. Ano ba yan? Ang init-init! Tignan mo ang mga Indio na to. Mga walang alam kundi magsaka. Mga walang pera. Mga tamad. Ano ba naman yan? Nakakadiring kasama. Tara na nga! Tignan mo nga itong bahay na to. Walang kapintu-pintura. Napakaluma. Ang pangit-pangit. Tara na nga. Senyora, nakita niyo po ba yung anak ko? Bitawan mo nga ako, Indio! Hawak ka pa talaga. Nakakadiri ka. Baliw. Ano ba yan? Kaingin naman ng mga tao dito. Pakapangit pang dumadaan. Uy! Hoy, labandera! Ay ba ang pinariringgan mo? Akala mo ba hindi ko naririnig yun? Ano? Ano ang iyong sinasabi? Hoy, ka rin, Doña Victorina. At bakit? At tumaan ka? Paano hindi mo marinig ang singlapad ng iyong tenga ang iyong kote? Ah, ganon! Ang sabihin mo, hindi ka lamang sa kasuotan ko at syempre sa kagandahan ko. At ako pa ang maingit sa'yo. Palibhasa. Kainggit-inggit naman talaga yung papulawang pisngi na parang sinipa ng 10 kabayo. Aba! Dapat turuan ng leksyon ng babaeng iyan! Hoy! Kilalanin mo ang iyong kinakausap! Huwag mong ibilang, naka ako'y tagalalawigan! Tandaan mo, sa bahay namin sa Maynila, hindi nakakapasok ang mga alpares. Hanggang pintuan lamang sila. Ba? Excelentísima, Senyora Puput! Hindi nakakapasok ang mga alperes. Natural. Mga pilantod lamang ang maaari. Hoy, Doña Concession! Nakakapangot yan ang makipag-usap sa iyo, ah! Ito,
laban mo ang aking kasuotan. Babayaran kita, mahal! Alam ko naman na ikaw ay isang labandera lamang. At akala mo ba hindi ko alam ang tunay mong pagkatao, Doña Victorina? Nasabi yata sa akin ng aking asawa na isa ka raw mapagpanggap na Donya. Aba! Pambihira! Hinahangan mo talaga ako? Halika dito! Bumaba ka dito! Matapang ka, di ba? Ba, hinahangan mo talaga ako? Yung mga pinagkasabi mo, ulitin mo! Bakit? Ano ka ba? Asawa ko ng Alperes. Ikaw, asawa ka lang ano? Asawa ka ng isang pilanton. Wala kang galang? Labandera ka lang! Isa ka mapagpanggap na Donya! Labandera! Tama na yan. Mapagpanggap na Donya! Umalis ka na dito! May araw ka rin! Maghihintay ako! Crispin? Nasaan na kayo yung anak ko? Ate, ano pong meron? May natagpuan kasing patay dyan sa tabi ng simbahan. Sabi pa, anak pa daw yun ng baliw. Crispin? Anak, ikaw ba yan? Crispin? Crispin! Anak ko! Crispin! Bakit mo iniwan ang nanay, Crispin? Anak! Anak ko! Bakit mo iniwan ang nanay? Kailangan ko na tumakas dito. Hindi ko na kaya. Wala naman tutulong sa akin. Yes. Tara na. Maraming salamat. Maria, Jesus naman, ikaw ba yan? ako nga, mahal ko. Sa bangkay ng aking ina, nangako akong papaligayahin kita. Narito ako upang tugunan iyon. Bagamat hindi ka sumunod sa ating sumpaan. Kaya, papalayain na kita. Patawarin nawa ako ng alaala ng aking ina sa sasabihin ko sa iyo. Crisostomo, nalaman ko sa gitna ng aking karamdaman ang lihim ng aking pagkatao. At wala akong ibang maaaring gawin kundi magtiis upang patuloy na maitago ito. Kaya kailangan kong makipag-isang dibdib. Ngayon, magagawa mo pa ba akong libakin? Maria, isang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo ako. Kakasal ka na? Oo, Ibarra. Iyon ang gusto ng kinikilala kong ama. Minahal at inalagaan niya ako kahit hindi niya ito tungkulin. Kaya't iyon lamang ang aking maaaring gawin upang masuklian siya. Ngunit, hindi ko malilimot ang sumpaan nating dalawa. Anong ibig mong mangyari, Maria? Nais ko lang malaman mo na minsan lang ako umilig at hindi maaangkin ni numan. Ngunit walang kasiguraduhan ang kinaharap, Ibarra. Kaya't mas labis ako nag-aalala para sa'yo. Tumakas lang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman din nila ito. Ang sumpaan natin ay panghabang buhay kong pangahawakan, Crisostomo. Babalikan kita. Makakapaghintay ka bang muli, Maria? Kahit ilang 7 taong paulit-ulit, hihintayin kita, Ibarra. Basta't buhay ka, ako'y magiging buhay pa din. Paalam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal. Masakit isipin na kahit nang mamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaring
ating panahon. Naliliwanag ang nasisilayan ko sa libo-libong taong nangangarap. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Kung magbabago ang landas na tatahakin ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng puso ko. Sa bawat sandaling kasama kita, binigyan mo ng buhay ang aking mundo. Dumadaan ang araw, di namalayan na ubusan ka ng oras. Pwede bang humingi sa pangarap na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon. Di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang Huling isa pang araw. Hindi ko napansin, unti-unting nawawala ang kaba sa aking dibdib. Bawat minutong nakapiling kita, tumatama ako ng dahil sa'yo. Dumadaan ang araw, di mo namalayan na ubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Sa pagsikat ng araw, ikaw ang laging hanap. Sa pagpalit ng buwan, sana ikaw pa rin ang tapat. Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Di mo namalayan na ubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang, pwede bang, pwede bang humiling isa pang araw? Sino yan? Sino ka? Umulo ka sa akin. Hindi ako masamang tao, bata. Tulungan. Tulungan mo ako. Kumuha ka ng maraming panggatong. May sugat ka sa iyong balikat. Gamutin na natin yan, baka matulad ka sa aking inay. Nakikiramay ako, bata. Pareho. Ang sinapit natin dalawa. Naging masaklap ang mundo sa atin. Ngunit ikaw ay may pagkakataon pa upang magkaroon ng magandang buhay. Kaya magpakatatag ka. Ayaw ko na hong mabuhay. Pinatay nila ang aking inay, pati na rin ang aking kapatid. Wala na akong rason para mabuhay pa. Kung ano man ang iyong nararamdaman ngayon, gamitin mo ito upang lumaban, upang magpatuloy. Pagtabihin mo ang labi ng iyong ina at ang katawan ko upang wala na silang makuhang bakas pa sa amin.